Please follow trips. Yeah. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Katiklan at umuulan. Okay, so we're going to Boracay, and to go to Boracay, we have to go to Tabon Port. Ayan, magre-register muna tayo. So nandito kami ngayon sa Tabon Port kasi malakas ang ulan. So dito kami dinadala, and ang ginawa namin, so nag-register kami, so merong 100 pesos na registration fee, and then nag-avail kami ng all-in package kung saan nandoon na yung lahat ng sasakyan tsaka ng fees for only 500 pesos. And we were assisted dito sa tourist registration and verification counter nung nagkausap namin kanina. So we're now good to go to Boracay. And so very quick lang tong ating registration. Ngayon pasakin na tayo ng boat. So ito naman ay boat ticket. Regular is only 50 pesos. So nag-aantay kami ng next na instruction. Ito na. Alin po? Shikaina. Shikaina. Akit na kami doon? Akit na kayo, sir. Tapos pagbaba ninyo, nandun lang yung kasamahan namin na nakadamit ng ganito. Okay, sige. So punta na kami ng Shikaina. Saglit lang. Hindi naman kami malalaglag. Ayan. Wait lang po. Ayun. So, nandito na tayo ngayon sa Shikaina na good for 80 packs. Ito, so makikita nyo naman, ala, umuulan. Ayan. So, malakas ang ulan dito ngayon sa Katiklan, and good na tuloy-tuloy pa rin naman yung biyahe kahit may umuulan. So ito yung boat transfer. Maluwag naman siya at mas comfortable, malinis din, and ito naman yung CR. So dito kami magstay na grupo. Ayan. And so after, I think mga 15 minutes lang, hindi namin masyadong namalayan, sobrang bilis na ng biyahe dito sa Tabon Port, and then nandito na tayo ngayon sa Boracay. Ayan. So ito pa mga kasama ko si Travel Eric and J Experience. Masaya kami, wala ang OPIX TV. Ayan, so merong sasalubong sa amin para dalhin kami sa hotel. Ayan, mukhang nakikilala ko na sila. And we're now here in Boracay. So exciting! After more than 10 years, nakabalik tayo dito. Ayan, so tayo ay sasakay ng, ano yan? Maliit na jeep. Or may mga e-tricycle din dito. Ayan, so nakasakay kami ngayon sa tricycle to, no? Yung Libante, i-drop lang natin yung I Love Boracay. Tapos nakita niyo yung mga resort yan sa beachfront. May way tayo dadaanin nyo lang. Una nating madaanan dyan yung bago ang Libante, may Seven Stone, Banana Bay, Levantine, Ritoso, yan. So, pangatlong hotel. Ipagtatanong-tanong na lang namin. Diretso dyan, makita niyo yan sa may mga pangalan naman mismo. Ayan, so nakarating na tayo ng I Love Boracay dito sa Balabag. Ayan, so hinahanap na namin ang aming hotel na Levantine, and sa paligid, ayan, napakarami ng tao dito. So, marami ring lalapit sa'yo dito. Okay, nahanap lang namin yung hotel. Mukhang marami naman dito. Pero nakabook na kasi kami, and magse-settle muna kami
Iwanan namin yung mabibigat namin gamit and then we will tour dito sa island ng Boracay. So yung first thing na gagawin natin dito sa Boracay ay ang land tour. So yung land tour ay isa sa mga option na hindi tayo pwede naman mag-boat island hopping, but kasi limited kami sa oras and may schedule yung boat na island hopping, so we pick itong land tour. So kaya lang per hour ang bayad dito. So 500 ang isang oras and there's a minimum of 3 hours, kaya i-manage namin ang oras namin to visit yung mga magagandang spot dito sa Boracay. And habang tayo ay naglalakad, ito yung view naman namin. Ayan, so ang maganda dito sa Boracay talaga, so left and right, ang dami nyo po pwedeng gawin, ang dami nyo po pwedeng makainan, napakaraming tao, kaya ito yung lugar na talagang masusulit mo sa dami ng gagawin mo dito lang sa Boracay. So yan, hinahanap lang namin ang aming tricycle driver. Siya rin naman yung naghatid sa amin sa hotel at siya rin na magtutour sa amin dito. So ito na yung aming tricycle and exciting, tayo ay mamamasyal na. Namit namin si Mayor. Ayan, so ang ating unang pupuntahan ay mangroves. Ayan, so we are approaching now the mangrove. Ayan, so kitang-kita nyo naman. Okay, so first thing na gagawin pag nasa mangrove na ay ililista yung pangalan. Ang maganda naman dito ay walang bayad pagpunta sa mga tourist spots dito. So this is the entrance papunta dito sa mangrove, and sabi ng ayan, sabi ng katiwala doon ay hindi rin pala dito kami lalabas, iba yung exit namin. Ayan, so maglalakad-lakad muna tayo dito sa mangrove and nakikita nyo ang ayan, mga green. Ayan, so Protect Boracay, Preserve the Mangroves, Plant a Tree, a project of Tanduay, Roots for Boracay. Ayan, ang maganda rin pala dito ay yung mga tour guide ay photographer na rin. Ayan. Kaya okay na rin na may kasama kang local tour guide para at least alam nila yung mga best na mga pwedeng puntahan. Anong kailangan niya? Pera. Bakit? Sige na. Ba't nyo kailangan ng pera? Dagdag pera. Kukuhain namin bilis sa pera. Ha? Sige na. Wait. So alis na kami ngayon sa mangroves and saglit lang talaga kami dito. Ang nakakatuwa lang, may mga bagets na nag-o-offer ng sila yung magpipicture sa inyo and bigyan nyo na lang sila ng konting barya. Oh, ayan. So para may konti silang allowance. And now pa-exit na kami dito sa mangroves. And so mula sa mangroves pupunta naman tayo sa grotto. Ayan. So kailangan to ng mga kasama ko dito para naman sila, makapagdasal naman sila dito sa Boracay. So ito ang grotto. So pag nakakakita kayo ng mga pictures sa Boracay, ito yung pinaka-landmark talaga niya. And lalapit tayo doon. Maganda yung panahon, malakas yung wave. And super white. So perfect talaga to. Lapit tayo. Medyo nag-uulan dito sa Boracay, kaya ito yung mga dumi. Pero sobrang nalinis na naman na nila. Pero napaka-exciting look naman at Boracay. Ayan na. Here. So look naman kung gaano ka-perfect yung spot dito. Ayan. Ang ganda-ganda talaga dito
Boracay. Even if this is my second time, parang it would always be the first time. Sobrang ganda at ulit-ulitin ko yun. Ayan, so hindi naman tayo mag-stay ng matagal dito kasi we have all the day hanggang bukas. So tayo naman ay pupunta sa ating next na destination, pero kung nandito kayo sa Boracay, nako po. So itong grotto, ito talaga yung hahanap-hanapin nyo rito kasi napaka-fine ng sand, ang lakas ng wave, puting-puti, and sa paligid nandoon na yung mga establishment kung saan lahat ng kailangan nyo nandito na. Ayan, so marami din ditong mga foreigner. And so after natin pumunta ng grotto, punta tayo ng Sinagpa Beach. So nandito tayo ngayon sa Sinagpa Beach, Aray. At ang makikita nyo naman dito ay ang kanilang iba't ibang mga water activities na pangmayaman. Pangmayaman. So eto sa paligid ko, tingnan nyo na lang. Ayan. I think that's parasailing. So pag nagpunta kayo dito sa Boracay, marami rin mag-o-offer sa inyo nito. And hindi na natin i-attempt gawin ito kasi baka tayo mapunta ng ibang probinsya. But at this time, i-enjoy lang muna natin itong scenery kasi sobrang ganda rin dito sa Sinagpa Beach. So tayo ay naglalakad-lakad lang dito kasi sa paligid dito sa beach na ito, marami kang pwedeng puntahan pa, panoorin, and sisilipin lang namin yung nasa dulong side. So ito na yung pinakadulo nitong beach na ito. Eto, maglilibot pa tayo sa paligid, and here it is. 1, 2, 3. So lakad lang tayo sa mga batuhan. Wow, ganda-ganda naman dito. Wow, lakas ng hangin. Ayan ang tinatawag na Little Cave na may pagkagroto. Ayan. Okay, so we skip yung isang beach kasi medyo conscious din kami sa oras, and at the same time hindi pa talaga namin na-explore tong beach na ito, kaya we skip that one, and then tingnan muna natin tong nagpa-parasailing. Kasi itong parasailing, isa rin ng mga hobby ko activity, na water activity. So aside sa surfing, isa rin tong parasailing na lagi kong ginagawa din pag nagpupunta tayo ng mga beach. Ayan, so nandito tayo ngayon sa New Coast, Boracay. Parang lakad ng New Coast, Boracay. Ako. So, nasa right side natin ang golf, may sports, and ayan. So, pupuntahan namin yung Keyhole. And then, later, we can see also yung kanilang New Coast Beach. So, tumigil na muna kami, and so may konting lakad lang going to the Keyhole, and ito ay isa sa mga spot na pinupuntahan din when you go here in Boracay. But hindi tayo makakalapit doon kasi may crack na, kaya tinatalian. But again, kung mahilig kayo sa mga photo op, ayan, magandang daanan din to dito sa Boracay. Ito naman yung New Coast Beach nila. Ayan, sobrang payapa. As compared sa mga pinuntahan nating ibang beach, malakas ang alon. Ito, wala masyado. So ito yung mga dadaanan namin going to the Keyhole, and pwede ka rin magbabad dito at tambayan kasi ang view mo naman ay itong napaka-peaceful na beach. So ito yung kanilang New Coast Beach kung saan that's a private beach. And kung gusto mo naman, pwede ka pa rin maligo dyan, but kailangan mong bumili ng pagkain. Ito yung second sa huling pupuntahan, kaya hindi rin kami
tatagal dito kasi yung huli naming pupuntahan yung Puka Beach, ito yung pinaka climax nitong aming island tour. Yan, may mga tao dito sa Batuhan and feeling ko naghahanap sila ng mga crabs kasi ang daming crabs dito sa tabihan. Ayan, yung nasa... Asan na ba yan? Hindi nakita dito. But yung nasa likod naman yan, yung keyhole. And nagpa-picture lang tayo doon. Dahil wala namang ibang po pwedeng gawin dito, kundi yun lang. And after this, eto na. We will go to Puka Beach. So, mga friends! Pupunta tayo ng Puka Beach. And our last stop, dito tayo sa Puka Beach. And kami ay naglalakad kasi hindi mo na inaalaw ang ating mga mag-meeting na e-trike driver kasi meron daw mga photographer sa loob. Sila ang kukuha at hindi yung mga kasama naming guide. So dito sa Puka Beach, ayan, ang dami-daming mga mabibiling pasalubong. So ito yung aming dinadaanan going to Puka Beach and makikita nyo na maraming mabibilhan left and right. May mga street food, may mga souvenir, may mga kainan, and ito ay Barangay Apak and halos dulo na siya ng Boracay. So ayan ang mga tinda, may mga ano tawag doon, may mga fruit shake. So this is the Puka Beach and makikita nyo palubog na ang araw, pahapon na, and yet marami pa ring tao dito sa beach. Ayan, sobrang ganda. Kaya mga friends, ito ang isa sa pupuntahan nyo na dapat magtagal kayo kasi marami kayong po pwedeng gawin at puntahan. Lakarin nyo lang ng malayo itong Puka Beach, and for those na nagtatanong bakit Puka Beach, based dun sa una kong punta dito kasi nga maraming Puka shells dito. Pero sobrang laki ng kanyang lakaran. Ayan. So dito muna tayo, relax, and let's enjoy the scenery. So tayo ay umalis na ng Puka Beach kasi magagabi na, and you know naman sa Boracay, isa sa pinaka-highlight din dito yung nightlife nila. And for now, ito yung katapusan ng ating island tour through the e-tricycle. And itong Puka Beach ang huli nyong magiging destination. So with Travel Eric and J Experience. Mga friends,